talagang nag-upgrade ka na. Yung information kasi, parang ngayon kasi lumalabas tayo sa linear time. Pag sabi mong linear time, pag ang linear time kasi, nandoon ka pa sa isang box. Parang, di ba, meron tayong time dito. Yung time yung nagko-control. Nandoon ka sa looping. Looping yan. Nasa looping ka na isang box na nandoon ka lang paikot-ikot ka. So, nandoon ka yung baga hindi ka nakakalabas, hindi ka talaga na nakakabalik sa God source. Kaya yun yung nangyari sa atin dati dito. Yung kumbaga lagi tayong nare-reincarnate, pabalik-balik ka, recycle. Ilang beses ng recycle, yung iba sa atin dito, mga ilang beses nang na-recycle, di ba? Pero ngayon pala tayo nagkaroon ng awakening. So, you are your own savior. Walang ibang magsasave sa'yo dito. At the end of the day, lahat responsibility mo. Bakit mo isisisi? Kumbaga, ito kasi pag hindi ka pa na-awaken, pag nandun ka ba sa 3D and 4D, para ka alam mo yung isang bata na nandoon ka pa sa puder ng mga magulang mo. So, ganun din yun. Yung nagkocontrol sa'yo yung mga parents mo, yung kung ano yung rule sa bahay. So, yun yung nagkocontrol sa'yo. Ganun din yun sa simbahan, sa religion, kinokontrol ka. Merong governing system na meron kang rule sa susunod. Ngayon, pag na-awakening ka na, so, magwa-wide na yan. Yung kumbaga lumalabas ka na sa linear time, lumalabas ka na sa quantum field na mas lumalawak na. Kaya para tayong itong mga nangyari sa Egypt na yung tawag nito, itong pyramid pala, I mean yung pyramid. So tumutukoy rin yan na ngayon, kung dati yung nilalaro mo is very small lang, nandito lang tayo sa isang box dati. So yung linear time, nandito tayo, meron ditong orasan na dito tayo, di ba? Pag sinabi mong linear time, nandito ka lang, nakakulong ka lang, kaya nasa looping ka rin ng reincarnation. Pero ngayon, lumalabas na tayo sa, ito yung, di ba, ito yung present natin ngayon, ito yung present. And then, yung nangyayari ngayon, parang bumabalik tayo sa past, kasi nga, nangyari na rin yun before, yung about sa Egypt, di ba, yung about sa pyramid. So, parang nandoon yun yung past mo, yung past, and then, ito yung present, di ba, yung nangyayari ngayon, tapos meron tayong future. Pero ngayon, kapag lumalabas ka sa linear time, nakaka-connect ka na sa ano mo, nakaka-connect. Kumbaga, nandun tayo nag-wide na. Kaya nga, di ba, yun yung purpose ng 11-11. Kumbaga, lumalabas ka na sa kulungan mo, lumalabas ka na dito, lumalabas ka na sa linear time. So, nakaka-connect ka na sa past at saka sa future. Kasi totally, walang past, present, and future. Kumbaga, lahat to, past and present and future is happening simultaneously. Nangyayari siya dito. Kumbaga, nangyayari siya at the same time. Kaya lang, sabi mo na merong past saka merong future kasi nga hindi pa siya ma-comprehend ng brain mo. Kasi nga yung brain mo, it is limited. It is programmed to be limited. Pero once na nagkaroon ka ng awakening, yung brain mo is nagwa-wide na. Pati yung understanding mo saka perception mo nagwa-wide na rin. Lumalabas ka na dito sa linear time. So nandito yan. Kaya yung mga nangyari ngayon, nangyari na din yan before. Kaya kahit yung astral travel or alamin mo yung past mo sa mga nakaraan, yung timeline mo dati, nangyayari yan ngayon. Kung ano yung mga pagkakamali mo before at ni-recycle ka ulit, so malalaman mo rin yan ngayon once na naging aware ka. Kung ano yung mga, bakit ko ba nararamdaman yung mga ganitong emotion, so malalaman mo yan na hindi ka na mag-expend ng energy para pumunta ka sa past or sa future mo. Kasi ngayon din yan. Kaya ka nga binigyan ng reincarnation para kung ano yung mga pagkakamali mo before, kung ano yung mga unfinished business mo before, so ngayon mo yung babaguhin. Kaya ngayon nagkaroon tayo ng awakening para hindi na tayo matarap sa cycle ng reincarnation. So yun. So ngayon, yun nga, yung soulless, alam nyo na, yung mamaya i-ano ko ulit sa ano, pag may time tayo, ipapost ko yung highlights. Ngayon, yung sa YouTube ko meron dyan yung kung ano yung soulless, yan doon yung talagang full non-explanation nun. And then, yun yung mga soulless na kasama natin sa paligid. Yung mga kasama sa trabaho, so sila yun. Ngayon, sa next natin na tawag nito, na live, isi-share ko naman sa inyo kung paano mo naman malalaman yung soulless sa pamilya mo. Kasi itong information na to, sabi ko sa inyo, kung ano yung truth, di ba? Truth scares people. Di ba? Minsan nagbubulag-bulagan tayo kasi ayaw nating malaman yung truth, kasi nga masakit malaman yung truth. Pero ngayon, once na, dahil nandito tayo sa ano na to, sa level na to, so I think marami na sa inyo na ready na dito sa information na to. Kaya next time sa ano natin, sa live natin, so i-share ko naman sa inyo kung sino-sino yung family natin na mga soulless. And then gagawa din ako nun ng ano natin sa soul, meron kasi tinatawag na family tree.
yung kumbaga yung soul ano mo, yung kumbaga yung lineage mo. So ipapakita ko yun para malaman natin kung sino yung mga soulless sa family natin, at saka kahit na meron kayong mga kasama pala sa bahay or sa trabaho ninyo na alam natin ngayon na soulless pala sila. So never react them. Wag niyo sabihin na ay ganyan ka kasi soulless ka, ganun. Kasi nga hindi sila na-awaken. Yung soulless kasi program lang sila doon na para silang alam mo yun, yung kaya nga NPC, sila yung mga non-player character sa isang game. Kumbaga, they are designed para ma-harvest yung energy mo. Kaya ngayon, alam mo na kung bakit merong ganun. So, ngayon mas magiging wise ka na, di ba? Na mag-spend ng energy mo na hindi mo basta-basta ibibigay sa kanila. So, yun. Ngayon, wag niyong sabihin na hindi niyo pwede sabihin na soulless ka kasi kaya ganyan ka kasi soulless ka. Walang ganun. Wag niyong wag kayong mag-react ng ganun sa kanila. Kaya lang natin binibigay yung ganitong information para makadagdag sa awareness mo na ganito mag-work yung duality dito sa Matrix, na ganito yung mga character, meron tayong kanya-kanyang character. So, kaya ko lang binibigay yung information na to para maging aware ka, okay? Maging aware ka, maging observant ka, para malaman mo na, ito, kaya pala ganito siya kasi nga time na naman para gusto niyang ma-harvest yung energy ko, di ba? So, magiging aware ka na ngayon na hindi mo ibibigay yung energy mo sa kanya. Hindi mo siya papakainin kasi every time na bibigay mo yung energy mo kasi pinapakain mo din siya. So, lalo siya nalakas. Pero pag ini-ignore mo yung isang tao na gusto kang kunan ng energy, so hindi mo siya ini-empower. Kumbaga hindi siya hanggang sa mag-fade out na lang siya. Kaya kasi the more na parang ganito rin yan, the more na binibigyan mo ng attention o nilalabanan mo yung isang bagay, so lalo din yung lumalakas kasi nga ini-energize mo. Kasi kung saan mo binibigay yung care mo, nagki-care ka, you care about what they are saying, so binibigay mo yung energy mo doon. Pero pag hindi ka na nagki-care kung ano yung mga sinasabi nila, kung ano yung mga judgment nila, so hindi mo na sila ini-energize until na mag-fade away sila. Okay? So, be observant, being aware sa mga nangyayari sa paligid, kung paano nag-harvest ng energy itong mga matrix entities na to. So, yun lang mga Archangel. Thank you so much sa hopefully na meron tayo natutunan ngayon sa ating live. Magalaw yung hangin. And thank you so much. Next time, natin yung sa family naman. So, paghandaan nyo, kailangan, kasi minsan, yung iba sa inyo dito, pag hindi pa ready, siyempre masakit malaman, di ba? Na soulless pala yung anak ko, ay soulless pala yung asawa ko, soulless pala. So, kailangan nasa high frequency kayo. Kaya nga, di ba? Truth hurts. Masakit malaman nyo. Pero, the more na nag-raise ka naman ng frequency, nawawala, nagiging neutral ka na, hindi ka na masyadong nagiging nagiging emotional sa mga ganyang bagay. Mas nauunawaan mo na. Ngayon, the more na mas nauunawaan mo ng game, ngayon mas malalaman mo na kaya pala ganito yung mga setting, kaya pala merong mahirap, merong mayaman, mostly doon sa mga, alam mo yun, sa mga UNICEF, yung mga bata na parang mga malnourished, na malalaki yung tiyan, di ba? Mga soulless din sila, mga part din sila ng soulless, kasi para mag-ano rin yung makikreate ng emotion sa'yo, para maawa ka, para ibigay mo rin yung energy mo. Kaya lang, nakadesign sila doon. Merong mga soulless na mayaman, meron ding soulless na sobrang hirap din. So, ganun yun. Tapos, meron din na mga source energy na, ang mga source energy naman, middle lang sila. Hindi sila yung tipo na, yung sobrang, sobrang grip, yung anong tawag ito? Yung sobrang yung yung katulad sa mga mayayaman na masyadong tawag dito, yung greedy. Hindi sila ganun. Kumbaga tayo, yung mga source energy, provided sila sa mga pangangailangan nila. Pero not in a way na sobra-sobra. Nakatulad doon sa mga soulless na mga popular na mga tao. Ngayon, ma-experience mo lang yung sobra-sobra at saka yung ganong experience talagang ma-manifest mo yung gusto mo. Once na nag-raise ka ng frequency, kasi nga nakadesign ka na makukuha mo yung isang bagay pag naging aware ka na kung paano mo gagamitin yung energy expenditure mo. So, ganun siya mag-work. So, next time, yun nga, tulad na sabi ko kanina, yung about sa mga family naman natin. So, kailangan paghandaan nyo yun kasi nga, very sensitive topic na naman ito. Kaya yung mga hindi naka-resonate dito, ayun, magkakaroon sila ng judgment once na hindi sila open-minded sa mga ganitong information. So, thank you so much. Thank you, Angel Picas, Angel Job. Ito si Arnold. Si Bro Arnold. O, sino to? Si Dagamuyaw. Ayan, bro, nag-show up ka na. Ayan, mag-show up your
your kapugian, show up your light, hindi ka na kailangan magtago-tago.